Napahiya umano ang abogadong si Terry Ridon matapos ilabas ang mga detalye tungkol sa SAL ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mga akusasyon na may bilyon-bilyong piso ang Vice-Presidente, lumabas sa pagsusuri na tila walang basehan ang mga kumakalat na kwento ng nakatagong yaman. Tinawag itong isang key fishing expedition na nauwi sa wala. Ang kampo ni si Sara ay nananatiling matatag sa pagsasabing malinis ang kanyang record. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga butas ng kanyang mga katunggali sa politika. Ito na nga ba ang magpapatahimik sa mga isyu ng korupsyon o simula pa lamang ito ng mas matinding investigasyon? Alamin ang buong katotohanan sa likod ng mga dokumentong ito. Noong taong 2007 hanggang 2015, nung ang ating pong Vice President ay Vice Mayor at Mayor ng Davao? Isang ano lang ho, no? Isang paglilinaw. Oh. Kasama ko po dito ang aming opisyal ng Ombudsman, si Attorney Karen Batu ng Central Records Division upang sumagot po sa mga tanong na partikular tungkol po sa mga dokumento. Sapagkat hindi ko po nakakikita itong mga dokumentong ito sapagkat iba po ang aking ginagawa sa Office of the Ombudsman. Lo. Pari po, Diba ang ginagawa mo? Yung flood control, inatupag niya kayo. Palakpakan natin si Boy, masipag. Basta huwag mong paalisin si Martin Romualdez, magkakasundo tayo dyan. Huwag mo lang paalisin, okay lang yan. Gawin mo yung mga gusto. ipasa na po ang mikropono kay Attorney Karen Batu. We recognize Attorney Batu. Please answer the question. Good morning, Your Honor. Attorney Based po Bato, dun sa submission namin earlier before the proceedings, kasama po sa sinabit namin yung 2007 to 2012 SALN ng ating Vice President. May certification din po tayo na yung subpoena po kasi is from 2007 to 2013, 2016 to 2022. So yung 2015 po hindi po kasama sa mga sinasubpoena sa Office of the Ombudsman. Ang kulang lang po sa mga sinubmit namin. Attorney Batu, if I may interrupt, kindly speak closer to the microphone. Sige po. Sorry po. Ulitin ko po. ito naman kasi si Attorney Bato, bingi yan eh. Bingi yan si Luis Tro. Kailangan lapit mo para malakas. At para siyempre may kagat kung ano man na sasabihin mo. Di ba? Oh, Your ano Honor, Your Honor. Yan, ulitin mo, madam. Ulitin Meron mo. po kaming sinubmit 2007 to 2012. Yung pong mga SALN na yon came from our area office from the Mindanao. Kasi sila po yung repository or custodian ng SALN during the time na City Vice Mayor and Mayor po yung ating Vice President. So we requested pa po. So kasama po yun ngayon sa sinubmit namin. Nandun po yun sa submission namin before the proceedings. Okay, kasi meron lamang po ako dito is 2016 hanggang 2024. Ito naman kasing ombudsman, bakit hindi nyo dinala? Pambira, oo. Paano magiging ganap yung script kung di nyo dala-dala yung mga yan? Pambihira naman kayo. Kasama po yun sa binigay po namin sa COMSEC ngayon. Okay. Anyway, with that, siguro magsisimula na lang akong magtanong from 2016 to 2024 dahil yun lang ang meron akong... Ang problema nga dito mga kababayan, ang pagkakaalam natin, dapat ang mga dokumentong mabibigay lang dyan, yan yung mga panahon na presidente, vice president, si VP Sara. Ba't pati yung mga taon na yan? Sorry. Kala ko kasi totoo ginagawa nila. Kala ko kasi totoo, sorry. Fishing expedition nga pala, sorry. Mini trial fishing expedition pala ginagawa nila. Sorry. Record dito at hindi po sa akin na ibigay ng... Kayo maano. If I may interrupt, Honorable Chua. COMSEC, please be directed to provide copy of the SALN submitted by the OMB to the justice members. 1 and minute later recess. to the complainant and the respondent. Si committee secretary, aktibo. Ayos. Aktibo.
May I proceed now, Madam Chair? Go. Proceed. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, gusto ko pong tanungin ang ating kagalang-galang na ombudsman. Yeah. Base po dito sa SALN na isinumiti po ninyo dito sa committee, maaari niyo po bang i-confirm na yung SALN po ng ating Vice President noong taong 2007, habang siya po ay Vice Mayor ng Davao, ay may declared net worth na 7.250,497,000. For the guidance of the justice members, the question is anchored on the 2016 SALN. So, 2007. 2007. 2007. Comsec, kindly flash the concerned SALN for the guidance of the members. 2007. Declared net worth. Your Honor, I will just read the content ng 2007 SALN ng ating Vice President. And it is stated here na ang kanyang net worth is 7,250,497. Okay, so kino-confirm po ninyo. Tama po. Yun po yung nakalagay dito sa SALN niya. thank you po. Can we flash the amount of net worth? There. 7,250,000. All right. So dito po sa 7,250,000 sa kanya pong SALN, magkano po yung kanyang dineklara na cash at saka cash deposit? Again, reading from the SALN submitted by the Vice President, yung cash on hand and bank niya for the year, various years acquired is 2 million. 2 million. Okay, thank you po. Doon po sa kanyang 2008, sabi po niya, ang declared net worth po ng ating Vice President at that time, Vice Mayor po siya, noong 2008, is 18.493,606. Naku po, mayayari ho sila dito mga kababayan. Itong ginagawa nila na to, ano na ho ito, mga proving question. Yang ano ho na yan, ginagawa ho yan sa Senado. Yang ano pagtatanungan sa Senado ho ginagawa yan. Hindi ho dyan sa House of Representatives. Kaya kung mag-question na naman ho itong mga to, hindi ho tayo magtataka dyan. Tapos pagka na-question sila dyan sa Korte Suprema, mag-iiyakan na naman ho sila. 0.65. Tuloy Tama na, tuloy. po ba to? Do you confirm this? Your Honor, based on the 2008 submitted SALN, the net worth of the Vice President then is 18,493,616.65. Okay. At magkakano naman po ang dineklara niyang cash at cash deposit po sa kanyang SALN noong 2008? Bagalan nyo lang yung pagka-question and answer portion. Yeah, bagalan nyo lang. Ang declaration po niya dito sa kanyang 2008 SALN is 2 million din po, Your Honor. 2 million na cash. Salamat po. Punta po tayo sa kanyang SALN noong 2009 habang siya po ay Vice Mayor ng Davao. May declared net worth po siya na 18,821,264.65. Tama po ba? Please flash 2009 SALN. Your Honor, again, reading from the 2009 submitted SALN of the Vice President, ang kanyang net worth then is 18,281,264.65. Ay, establish yun nila from 2019 to 2024, from 18 million, naging 88 million. Alin mali doon? Ano, gusto nyo pagka kayo lang maging milyonaryo? Anak ng toko yung ano nga, yung progression yung pag ano niya, yung paglaki ng pera sa network ni BP Sara, hindi naman hindi naman napakabilis. From 2009, 18 million.
From 2024, doon pa lang ho mag-88 million. Ilang taon nakalipas? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mahina sa math si PH, naloko na. 20 years. 14 years. Sorry. Ay na tayo dyan eh. 14 years, anak ng toko, 10 taon. Bago naging gano'n ang network ni VP Sara. Ay, ano naman ho yung mga yan eh, yung asawa niya, negosyante, wala ho sa politika yan. Ang inaatupag niya kung paano, bigyan ng magandang buhay ang kanyang mga mahal sa buhay. Yun ho yun. Ngayon, kung lumaki ng gano'n, anak ng toko, 88 million, kini-question nyo. Pambira, mga walang yan talaga itong mga to. Yung mali, isa't kalahating maleta lang yan, 88 million. Ano po? 18 million. 281, 264.65. At 281, sorry. Okay. At magkakano naman po ang kanyang dineclare na cash at cash deposit po dito? Based on the submission of the Vice President, the cash on hand bank was 2,800,000 po. 2,800,000. Maraming salamat po. Dumako naman po tayo sa 2010 na SALN ng ating Vice President habang siya po ay Vice Mayor ng Davao. Meron po ditong nakadeclared na net worth na 16,242,886.65. Kinukumpirma po ba ninyo to? Your Honor, again, based on the submission of the 2010 SALN by the Vice President, her net worth then was 16,242,886.65. Maraming salamat po. At magkakano naman po yung halaga na idineklara niya na cash at cash deposit po sa kanyang SALN noong 2010 SALN? Based on her submission, the cash on hand bank during the time was 3,661,622. Alright, maraming salamat po. Dumako naman po tayo sa 2011 na SALN po ng ating Vice President habang siya po ay Vice Mayor ng Davao. May declared net worth po siya na 14,271,148.45. Kinukumpirma po ba ninyo to? Your Honor, reading from the from the 2011 SALN submitted by the Vice President, her net worth then was declared as 14,271,148.46. At magkano naman po ang halaga ng kanya na dineklara po niyang cash at cash deposit sa kanya pong SALN noong 2011? The declared cash on hand bank for the 2011 SALN was 3,931,125.80. Okay. Dumako naman po tayo sa kanyang 2012 na SALN habang siya po ay Vice Mayor ng Davao. Meron po siya ditong declared net worth na 22,116,101.93. Kinukumpirma po ba ninyo to? Again, Your Honor, reading from the submitted 2012 SALN of the Vice President, her declared net worth was 22,116,101.93. At magkano po yung kanyang dineklarang cash at cash deposit po sa nasabing taon, 2012? Your Honor, yung declared cash on hand bank niya for the 2012 SALN was 4,320,532. Okay, maraming salamat po. Pumunta naman po tayo sa kanyang 2016 SALN habang siya po ay alkalde po ng Davao. Dito po meron po siyang declared net worth bilang mag-asawa, no? 34,895,997. Ito po ba kinukumpirma ninyo?
34 million. Again, Your Honor, reading from the submitted SALN 2016 SALN by the Vice President, ang nakalagay po dito na net worth niya is 34,895,997. Maraming salamat po. At magkakano naman po yung kanyang dineklara na cash Yung cash on hand, doon ho titirahin si VP Sara. Abangan nyo ho mga kababayan, nakita na ho natin ng post na yung cash on hand noong 2019, 2020, 2021, 2024, 2023, 2024, doon ho siya walang cash on hand. Mamalay nyo ba, walang cash on hand talaga si VP Sara noon? at cash deposit sa kanyang 2016 SALN? Oh. Dito po sa kanyang 2016 SALN, ang nakalagay po na cash on hand bank, 3,750,760. Maraming 3 salamat million. po. Dumako naman po tayo sa kanyang 2017 SALN. Habang siya po ay alkalde ng Davao City, sabi po sa kanyang SALN, siya po ay nagdeklara ng 44,828,759. Kinukumpirma po ba ninyo to? Your Honor, reading from the submitted 2017 SALN of the Vice President, her net worth then was 44,828,759. Maraming salamat po. At magkakano naman po yung kanyang declared cash at cash deposit noong taong 2017? Yan, 2017. Based on her submission, Your Honor, the cash on hand 70 na. and bank was Ang declared tagal naman, napupunta lang naman natin 2019, 2020, 2021, 2022 hanggang to be 2024. 6,368,596. Maraming salamat po. Dumako naman po tayo sa kanyang 2018 Yan, 2018. SALN. Oh. Habang siya po ay alkalde po ng Davao City. Tama po ba na ang declared net worth po nilang mag-asawa ay 49,699,728? Kino-confirm po ba ninyo to? Your Honor, again, I'm reading from the 2018 submission, SALN submission of the Vice President. Ang kanya pong declared net worth then was 49,699,728. At magkakano man po dyan yung kanyang declared na cash at cash deposit noong taong 2018? Based on her submission, Your Honor, ang declared cash po niya was 3,795,000. All right. Dumako naman po tayo sa kanyang 2019 Yan. SALN habang siya po ay Yan. alkalde po ng Davao City. Ayan. Yan ang pinakaabangan itong si ano eh. Ito si Joel Chua. Okay. Ang declared net worth nilang mag-asawa ay 55,613,051. Tama po ba to? Do you confirm this? Your Honor, I'm reading the 2019 SALN submitted by the Vice President, and it is stated here that her net worth for then was 55,613,051 po. At magkakano naman po yung kanyang cash at cash deposit noong taong 2019? Nako, yan ang inaabangan ni Joel Chua. Oh, no cash on hand, naubos. Naubos yung cash on hand. Oh. Si Madam, kunyari hindi niya alam na wala. Kunyari, parang medyo dramatic, di ba? Your Honor, based po dito sa submission niya ng 2019 SALN, wala po nakadeclare na cash on hand. Wala or po, bank. walang cash or cash deposit na dineklara? Cash on hand, nakalagay doon. Oh. 2019. Tignan po ninyo na maigi. Oh, tingnan niyo maigi. Your Honor, after checking it again, wala po nakalagay na Alright. cash on hand. Wala pong cash on hand. Dumako po tayo sa kanyang 2020 na SALN habang siya po ay alkalde ng Davao. Meron po siyang dineclare na net worth nilang mag-asawa, 56,580,000. Tuloy-tuloy lang ho ang fishing expedition. Yan ho ang fishing expedition. Yan ho ang Injustice Committee. Palakpakan.
Tuloy-tuloy nyo lang yan. Ngayon, pagka na-deklarang unconstitutional, yung impeachment na yan, o mag-iiyakan na naman kayo. Ayaw nyo pa, pwede nyo naman ilabas siya sa Senado. Wala namang kukontra sa inyo. Bakit dyan sa House of Representatives? Para kontrolado nyo ang naratibo. Sa Senado kasi, malayang makakapagpaliwanag si BP. Diyan, hindi. Patatapusin mo ng mga ika walang objection dyan. 3,735.01. Kinukonfirma po ba ninyo to? Your Honor, again, reading from the submitted 2020 SALN of the Vice President, ang declared net worth po niyan at the time was 56,583,735.1. At magkakano naman po yung kanyang cash at cash deposit noong taong 2020? Your Honor, based on this 2020 SALN, wala pong nakadeclare na cash on hand or cash deposit ang Vice Wala rin President. pong cash tsaka cash deposit. Yes, Your Honor. Okay. Paki-double check po ninyo. Wala yan. Wag na i-double check, alam nyo naman eh. Script yan eh. Your Honor, after checking it, we can confirm na wala pong nakalagay na cash on hand or deposit declared sa 2020 SALN of the Vice President. Okay, thank you po. Punta po tayo sa kanyang 2021 na SALN habang siya po ay alkalde ng Davao. Ang kanya pong declared net worth nilang mag-asawa po dito ay 65,308,841. Tama po ba? Kinukumpirma po ba ninyo to? Your Honor, again, I'm reading the 2021 SALN submitted by the Vice President at ang declared net worth po niya was 65,308,841. At magkakano naman po yung kanyang declared na cash at cash deposit sa kanyang SALN noong 2021? Your Honor, based on the 2021 submitted SALN of the Vice President, wala pong declared cash on hand or bank deposits. So 3 taon na po na wala siyang declared, 19, 20, 21. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor. Okay, thank you. Dumako naman po tayo sa kanyang 2022 na SALN habang siya po ay Vice President. Ang kanya pong declared net worth nilang mag-asawa ay 71,058,841. Tama po ba? Do you confirm this? Your Honor, again, I'm reading the 2022 SALN submitted by the Vice President at ang kanyang declared net worth for that year was 71,058,841. At magkakano po yung kanyang declared na cash at cash deposit noong taong 2022? Wala po. Wala po. Your Honor, based on the 2022 SALN submitted by the Vice President, wala po nakadeclare na bank na cash on hand or bank deposits. Sayang saan sa impeachment court linabas yan, no? Siguraduhin po ninyo, baka namamalikmata lang po kayo. Give us a few seconds, Your Honor. Na ba ito? Your Honor, based on our second look for this SALN, wala din po talaga nakalagay na cash on hand or bank deposit. Okay, so pupunta po tayo sa 2023. Yan.
Dito po, meron pong sa kanyang SALN, meron po siyang declared net worth nilang mag-asawa, no? 77,508,841. Do you confirm this? Your Honor, based on the submitted 2023 SALN of the Vice President, ang nakalagay po na net worth niya for that year was 77,508,841. At magkakano naman po yung kanyang declared na cash at cash deposit noong taong 2023? Your Honor, based on the 2023 SALN submission by the Vice President, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits declared. So sa 2023, wala pa rin po. Wala po, Your Honor. Okay. So, punta na po tayo sa kanyang declared SALN for the year 2024. Ang sabi po dito, meron po siyang declared net worth na 88,512,370.22. Tama po ba to? Your Honor, based on the 2024 SALN submitted by the Vice President, the declared net worth then was 88,512,370.22. At magkakano po yung kanyang cash deposit? Declared cash at saka cash deposit noong taong 2024. Tagal naman ni ate, alam naman niya na wala eh. Para maging dramatic yung fishing expedition. Ayun naman. Oh. Your Honor, reading from the 2024 SALN of the Vice President, wala po naka-declared na cash on hand or bank deposit for that year. Wala pa rin po. Yes, Your Honor. So sa madaling salita, yung kanya pong cash na dineclare was only from 2007 up to 2018. Tama po ba? Based on our received copies of the SALN, Your Honor, yun po yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Edi wow. Edi wow. Edi wow. kung sa impeachment court nyo pinalabas yan, yung mas mabigat, dyan, edi wow na lang ala. Pambihira talaga tong si, ano. Thank you po, Madam Chair. Oh. Thank you, Honorable Chua. Any other member who wish to raise? Ano yun lang ang impeachment? Yun lang, yung hindi niya pag-declare ng cash, impeachable na yung kagad. Akala ko pa meron siyang bilyon-bilyon. Pambihira naman, parang hindi naman totoo yung sinasabi ni nitong si Ridon. Lumabas yung SALN. Ano laman ng SALN? Ano laman ng SALN? May bilyon. Pambihira, oo. Sinungaling. Clarificatory questions to the Ombudsman. Any other member? Madam Chair, The Honorable Barbers is recognized. good morning, Honorable Ombudsman Remulla. Gusto ko po lamang humingi ng clarification sa inyong tanggapan. Yan.